morning, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po kayong batiin ng Good Friday po sa ating lahat. Ito po yung pagkakataon natin para manatili sa ating tahanan at sariwain ang lahat po ng sakripisyo ng Panginoon po sa ating mga tao. At gusto ko lang din po kunin ang pagkakataon ito upang magpasalamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa channel na to at sa lahat po ng naniniwala po sa channel na to. Maraming salamat po. Samantala, Miss Catherine Bernardo proud na proud po sa Pinoy. Lapis nga pong pinabilid ni JB Bacanglia ang mga hurado lalo na po si Miss Eugene Domingo na hindi napigilan piliin siya bilang Golden Buzzer Up niya noong nakaraang Saturday matapos ang pinakita niya matinding fire balancing act. Mula impusa hanggang sa natapos ang kanyang performance ay hindi binigo ng kusinero mula sa Muntinlupa ang mga hurado sa kakaibang fire balancing act kung saan binalancing niya ang ilang sirang gulong gamit ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Tinapos niyang performance sa paglagay ng fire fork sa kanyang ulo habang gumagawa ng fire dancing tricks. Para nga po kay Miss Eugene, deserve ni JB ang dumiretso ng live semes dahil sa pinamalas niyang talento. Bukod dito, gusto niyang bigyan ng bagong pag-asa ang lalaki matapos ang matitinding pagsubok na pinagdaanan nito. Ayon naman po kay Mr. Donnie Pangilinan, itong klaseng act na ito ang pinakahihintay niya mapanood bilang isang judge. Samantala nabanggit ni FMG na ito ang kanyang unang beses makita ang ganitong klaseng act. Proud naman po itong si Miss Catherine Bernardo na maging isang Pilipino. Dahil sa ginawa ni JB, dagdag ni Miss Catherine siguradong proud ang parents ni JB sa napanood nila. Ang Golden Buzzer ay isang special privilege sa apat na judges at host na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na maghatid ng isang act diretso sa live semes. Napapanood ang iba pang nakakamanghang performance sa Pilipinas Got Talent Season 7 tuwing weekend 7:15 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Available rin ang programa sa nasabing timeslot sa TV5 tuwing Saturday at 7:45 PM naman ng tuwing Linggo. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz balita. Ito nga po ay malungkot na balita. Emosyonal na humarap sa media ang magkakapatid na sina Ian, Lotlot, Matit at Kenneth De Leon ngayong Huwebes nga po kahapon, April 17, 2025 upang magbigay ng pahayag tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina na si Miss Nora Honor. Si Ian De Leon, ang tanging biological child ni Nora sa ex-husband na si Mr. Christopher De Leon. Adopted kids naman nila sina Lotlot, Matit, Kenneth at Kiko. Sa nasabi nga mong press conference, si Ian ang naging tagapagsalita ng magkakapatid po para basahin ang hinahanda nilang pahayag. Bungat ng pahayag ni Mr. Ian, unang-una po sa lahat maraming salamat po sa mga nagmahal, naniwala at sumuporta sa aming nag-iisang ina. Marami siyang natulungan, marami siyang minahal, maraming humanga sa kanya dahil sa kakaiba niyang talento. Marami siyang nabago ang buhay dahil sa kanyang kabaitan at pagiging totoo. Walang kaplastikan, wala kahit anong negative na pinakita. Basta nagmahal siya ng totoo at ayun ang malakas na makahawa kaya marami rin nagmamahal sa kanya. Hindi po natin maiiwasan ang mga pangyayari sa buhay. May mga plano ang Diyos, may magaganda pa siyang plano sa kailangan nating maniwala at manampalataya sa Kanya. Sa aming pamilya, in behalf of my siblings, my family, my children, and my wife, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nandito at may mga planong pumunta dito ay hindi makapunta, basta alam po namin na nandyan kayo at sumusuporta at nagmamahal sa aming ina. Kasunod dito ang pagbabasa ni Ian na inihanda ng statement, kung saan ay binalikan ng magkakapatid ang kabutihan ni Nora bilang isang ina, kapatid, kaibigan at katrabaho nung siya ay nabubuhay pa. Sa ad ni Ian, may gusto lang po akong basahin sa inyo. Ito po ay galing sa aming puso. It is with deepest sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Honor, national artist at the greatest artist in the history of the Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16, and surrounded by those who love her the most. From the very young age, our mom captivated heart with her talent, grace, and unmatched voice. Over the decades, she built a career that she shaped the very soul of our culture through song, through screen, and through every role she brought life with brilliance. Her contribution to the arts
And in Mr. Robin, her legacy will live in every performances, every melody, and every person she inspired. Taus-puso ring nagpasalamat ang magkakapatid sa lahat ng mga nagpaabot na mensahe at dalangin sa kanilang pamilya sa gitna ng matinding dagok ng kanilang kinaharap ngayon. Ani nga po kay Mr. Ian, we are profoundly grateful to everyone who reached out with love, prayers, and condolences. Your messages are powerful testament to how deeply she was cherished, not just by us, but in the entire nation. Thank you for honoring her life, her work, and the lasting mark she leaves behind. With love and heartfelt thanks from us, her children, her family, and her friends. Sa nasabing press conference nga po na itanong din kay Ian kung ano ang cause of death ba ang kanya ina ay may kinalaman sa depression. Ang diretsong sagot nga po ni Mr. Ian she did not. She was being operated on. And after that, she had a hard time breathing and eventually, all things went downhill from there. And that why they had to another procedure after that. Hindi naman binanggit ni Ian kung ano ang eksaktong cause of death ng ina. Sa huli, emosyonal na sinabi ni Mr. Ian na nawala man ang kanilang ina, maiiwan ang maraming alaala at aral na itinuro nito sa kanila. Pahayag pa po niya, yung mga naiwan niya sa aming alaala, aral ay hindi mamamatay yon. Habang buhay naming dadalhin yon. Yung mga aral na binigay niya sa amin ay makakarating sa mga anak namin, mga apo namin. Yung mga aral na iyon ay walang iba kundi ang maniwala sa Panginoon, lumapit lang sa Kanya, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay. Kailangan lang natin maging matatag para sa mga mahal natin sa buhay. Bukod nga po sa pagiging malapit sa Diyos, isang katangian ni Miss Nora ang hindi raw makakalimutan ni na Ian. Ito ay ang pagiging matatag sa kabila ng mga hamon sa buhay na kinaharap nito. Saad niya, marami kaming pinagdaanan ngunit naging matatag kami dahil nakita namin naging matatag siya. Hindi lang siya sarili niya, kundi para sa amin. Kaya naman sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya, nagmamalasakit at nagkakaintindi sa amin, maraming salamat po mula sa puso ko at sa mga kapatid ko. Nakita namin yung buhay niya, nakita natin lahat kung paano siya namuhay sa harapan ng masa, ng media, ng entertainment industry. Nakita rin natin kung paano siya namuhay sa amin, sa pamilya niya, sa personal. Dagdag pa nito, marami kami natutunan kaya kami napakaswerte. Napaka-bless namin kasi nagkaroon kami ng Nora Honor, Nora Colbatera Villamayor bilang isang ina. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Gaano ba katotoo na hiwalay na nga po daw tong si Miss Kailin Alcantara at Mr. Kobe Paras? At ang dahilan daw po ay may third party daw. Ito nga po italiwasa nga sa naging pahayag ni Mr. Benji Paras, ama po ni Mr. Kobe Paras, na very much together pa rin daw ang anak niya na si Kobe at ang kapuso actress na si Miss Kailin. Ngunit alam niyo po ba na sumakalat po sa social media, lalo na po dito sa X na dati po siyang Twitter, na ito raw po kiniklaim po ng ilang fans ni Miss Kailin sa isang babae na may asawa na ang naging dahilan umano kung bakit nakipaghawalay daw ang dalaga kay Mr. Kobe. Ang paglalarawan nila sa isang girl base sa Instagram page nito ay maganda at sexy. 2 years na raw na nagsasama ang babae at ang asawa nito. Base nga po sa post ng netizen, nagkakilala raw sina Kobe at ang naturang married woman sa opening ng Bando Bar kung saan part of owner ang professional basketball player. Ang chika pa nga po ng fans ni Kailin, nabasa raw niyang actress ang palitan ng mensahe ni Kobe at ng babaeng pamilyado na naging dahilan ng breakup umano ng magjowa. Sa isang Instagram video naman po ni Miss Kailin, makikitang kinakanta niya ang You'll Be In My Heart ni Phil Collins na may caption na "Here's for you little Kailin, you'll be in my heart. Hang in there, we achieve some of the things we are only dreaming of. I will take care of you," say pa ni Miss Kailin. Hindi pa nga po nagsasalita o naglalabas ng pahayag sina Mr. Kobe at Miss Kailin kung totoo ba or fake news ang kanilang breakup. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button